Kaya sa gabi pong ito, samahan niyo po akong manalangin. Oh God, thank you, Lord. We need you, Jesus. We need you. More than anything else, more than anyone, kayo lamang po ang gusto namin sa buhay na ito. Kayo lamang ang gusto po naming maitaas, ang gusto naming maparangalan, at gusto po naming makasama sa paglakad po namin sa mundong ito. Our life here on earth is only temporary. Saglit lang po kami maninirahan sa mundong ito. Pagkalipas ng 60, 70, 80, 90, or 100 years, mawawala rin po kami. Pero Panginoon, nais po naming maging makabuluhan ang aming mga buhay habang nandito po sa lupa. Gusto po namin kayong makilala pa. Gusto po naming maibigay sa iyo ang natitirang oras at araw at panahon ng aming buhay. Hayaan mo po na ang bawat pintig ng pusong ito, hayaan mo po na ang bawat paghinga po namin ay mailaan po namin para kilalanin ka, para paglingkuran ka, Panginoon, at para maibigay sa iyo ang karapat-dapat. Panginoon, nais po naming maranasan ang kakaibang pagkilos mo sa gabing ito. Kausapin mo po kaming lahat. Magpakahayag ka, Panginoon. Kahit ang mga taong matitigas ang puso, hindi ko alam ang rason kung bakit nagkaganito ang kanilang buhay. Marami silang katanungan, marami silang mga agam-agam, marami silang mga tampo o minsan galit. Bakit ganito ang nangyari sa buhay ko? Bakit ganito? Bakit puro problema? Bakit puro kabigatan? Lord, hindi ko po masasagot ang mga katanungan po nila. Pero Lord, ang dalangin ko po, magpakahayag ka. Kausapin mo po sila. Lukuban mo sila ng iyong Santong Espiritu. There are things that we cannot explain in this life. But Lord, allow us to experience your presence. Allow us to encounter you face to face tonight. Na ang bawat isang babae at lalaki na naghahangad at nagnanasa sa iyo, dadaloy ang iyong presensya sa kanilang buhay. Let there be outpouring of your presence tonight. Let there be outpouring. Let there be revival in every heart. Let there be a great awakening, Lord. Gigisingin mo po ang aming mga puso, ang aming isipan, ang aming diwa. Gigisingin mo po kami sa katotohanan na ikaw ang kailangan lang namin sa buhay na ito, Panginoong Jesus. And apart from you, there is no life. There is no salvation. Only in you, Jesus. Doon lang po namin mararanasan ang buhay na walang hanggan, ang kapayapaan, ang kagalakan. Lord, unite us tonight. Pagkaisahin mo ang aming mga puso't isipan. Wala po kaming ibang ninanais, kundi maitaas ka lamang, Panginoon. Hayaan mo po na sa ginagawa namin ito araw-araw, magpadala ka pa ng maraming mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo. Nawa itong live stream na ito ay dumaan sa maraming mga tao na may mabibigat na pagsubok, may mabibigat na problema, may mga dala-dala, Panginoon, hindi na nila alam kung saan sila pupunta. Padaanin mo ang live stream na ito sa mga taong nangangailangan ng himala. Padaanin mo ang live stream na ito sa mga may sakit karamdaman, mga taong baon sa utang, mga tao na wala nang pag-asa sa buhay. And upon hearing your message, kapag napakinggan na nila at nakita nila ang live stream na ito, wala na silang ibang magagawa kundi manood, makinig, at magpatuloy. Kakausapin mo po sila na para bang napakalapit mo, na para bang bumubulong ka sa amin, Panginoon. Mangungusap ka sa kanila at yung pangungusap na yon, they cannot resist it. They cannot resist it, Lord. Hindi nila matatakbuhan yung pangungusap mo. Hindi nila matatalikuran ng pangungusap mo, Panginoon.
At ito po ang magiging simula ng pagbabago ng kanilang buhay. I declare the salvation of the Lord Jesus upon every viewers, upon every family who are watching right now in the name of Jesus. Let there be healing. Let there be manifestation of signs, wonders, and miracles. Let there be an outpouring of love. Let there be breakthrough. Let there be miracles in the name of Jesus. Salamat, dakilang Diyos. Pinagkakatiwala ko na po sa iyo ang lahat-lahat. Makabalutan mo kaming lahat ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Itago mo po ako sa iyong likuran. Bless thy word. Bless the messenger. Anoint every part of the program. Hanggang matapos po kami mamaya, alam ko po, nasasamahan mo po kami. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat-lahat. Maghari ka ngayon at magpakailanman. We give all the highest glory, honor, and praise unto you alone. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Welcome po sa ating lahat. God is good. Sabi ni Sire, not gonna lie, I miss this kind of anointing in our church. Wow. Yeah, I really praise God for He is the one who is anointing our program. Hindi naman talaga tayo to eh. I mean, we are just God's instrument. At ang lagi kong panalangin, Lord, i-anoint mo ang program na to kasi sayang. Sayang yung mga tao. Sayang yung mga mapapadaan. Alam mo yon? And congratulations, if you are a first-timer tonight, congratulations, nasa tamang live stream ka. Nasa tamang community ka. Kung gusto mo na mag-grow ang relationship mo kay Lord, if you want to grow your spiritual life, if you want to deepen your faith in Jesus' name, then join our community. Sino dito mga first-timer? Yeah, praise God po. Yan, RMT. So, sino dito mga first-timer? Pwede ba kayong kumaway? Sabihin nyo lang me, tapos kung saang lugar kayo nanonood so that we can shout you out at ma-welcome namin kayo dito sa aming community. Yeah, hello po sa inyong lahat. Welcome. Yeah, from SGC Meds, Kidapawan High, it's me, Nishang from QC. Hello po si AEJ San from Bohol. Sire. Talaga? Saan mo ako napakinggan, Sire? Hello from Candon. Medj, Mary Ann from Valenzuela, Christine from Rizal, Kalinga, Camille, praise God, Luis, Bacoor, Tots, Kikots, Princess Palawan, sa Kazakhstan, Bacoor, Pampanga, from Taiwan, Kilua, God bless you, La Union. Yeah, all of you guys. So, lahat kayo ay welcome na welcome po sa atin pong heart-to-heart community. Can you just welcome them? All of you guys, let us welcome all our first-timers tonight. Wow, amen. Masaya po kami na imbes na nasa ibang lugar kayo o nasa ibang live kayo dito sa TikTok, kung ano-anong pinapanood nyo, masaya po kami na nandito kayo. Welcome po sa lahat ng mga first-timers. Welcome home. Welcome to our family. Yeah, so we've been doing this for the past 5 months already. And yeah, God is so good. God is so good po. Dahil siya ang nagpapalago ng gawain po natin. At ngayon po, parang halos kayo na umaga, 480 stable yung mga viewers natin. Ngayon kaya ilan, no? So sa lahat ng mga first-timers, congratulations. Kung gusto nyo pong mag-join ng community namin, pwede po kayo mag-join sa FB community or sa group chat sa Messenger. Mag-chat lang po kayo sa akin. Okay? So ngayon na, chat nyo na ako ngayon dito. Follow nyo ako sa FB, Harold Nicolas Cruz. Mag-message kayo doon. Then right after the live, I'm going to send you the link. Diba? Sobrang bilis natin. Amen. So pwede po ba? Sama-sama po tayo mag-share. Sama-sama po tayo na mag-repost. At lahat mga friends natin dyan sa inyo, share nyo tong live natin.
Pwede nyo rin i-share sa mga GC ng mga pamilya nyo, mga kaibigan nyo, no? Sabihin po natin na may ganitong klaseng gawain at walang ibang naitataas kundi ang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen? All glory to God. We are doing this all for the love of God. Amen. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-share. Praise God po. Muli po, pasensya na. Supposedly, 7 p.m. talaga tayo. Kaso ang nangyari po ay nagkaroon talaga ako ng session kanina sa barangay. So, yun talaga yung nangyari. Na hindi ko nasabi kaninang umaga sa morning devotion natin. Salamat! Thank you po sa lahat po naman nagme-message niyo, nakikita ko nagpa-pop up sa akin. Later, sasagutin ko po kayo. Happy 500 viewers po. Amen. Grabe, alam niyo pag pinagsama-sama tong 500 na ito sa isang kwarto, alam niyo ba na napakadami nito? Itong 500 na tao na ito, kapag nagsama-sama sa isang worship hall, ano na to, as in, napakadami na talaga. So, yun. Galing, di ba? God bless you, princess. Yeah, just surrender your pressure to God. Mega church na, no? Pag pinagsama-sama, grabe. Imagine niyo umaga, gabi, ganito tayo. All glory to God. Talagang Diyos ang may gawa nito kasi ang dami di ba? At talagang nahuhook yung mga tao. Talagang sa Bunlo, ang dami rin umaattend doon. Ang seating capacity doon parang 1,000 plus or 2,000, mga ganun. Yeah, kaya good evening sa atin pong lahat. Nandito na kayo. Huwag na kayong umalis. Tapusin na natin to. Okay? So magsimula na tayo, mga kapatid. So ngayon po, uploaded na po sa YT ang lahat ng mga devotion natin. So sisimulan po natin sinimulan natin ang January 1 sa Genesis 1. At ngayon po ay January 5. Yan. At ngayon po ay nasa Genesis chapter, Genesis chapter 5. Yan. So Genesis chapter 5. Yan po ang topic ng atin pong devotion ngayong gabi pong ito. Yan. So magkakaroon lang ako ng konting-konti na Bible trivia. Sino dito nakakaalam kung sino ang pinakamatandang nabuhay sa Bible? Pinakamatandang taong nabuhay. Ano lang to? Quick trivia lang. Bible trivia. Sino nakakaalam? Wow! Congratulations, Amber! Magaling, ha? Si 1995 din, nasagot niya, tsaka si Wenku. Si Methuselah. Yeah, tama. Methuselah. So, makikita natin yan dito sa Genesis 5 verse 25. Siya po ay nabuhay ng 969 years. So, si Methuselah po, ang oldest Bible character. At least, di ba, meron kayong alam kapag tinanong kayo, alam nyo ba yun? Di ba? So, at least meron kayong Bible facts na nalaman. Si Methuselah. Okay, so ngayon po, dadako na po tayo sa atin pong devotion. Nasa Genesis chapter 5 na po tayo. At ito po ay patungkol po kay Noah. Yeah, pinakilala po dito si Noah. From Adam to Noah. Actually, siya, parang lineage siya. No? Mga angkan-angkan, pinakita dito yon. Hanggang makarating from Adam to Noah. At si Noah po ay meron pong 3 anak na si Shem, Ham, at Japhet. Another question, another trivia. Kaninong angkan nanggaling si Jesus? Kaninong angkan? Kay Shem, kay Ham, o kay Japhet? Ayan, sila nakakaalam. Ayan, para alam nyo ulit, Bible trivia. Kay Shem. Yan, kay Shem. At least alam nyo na, di ba? Kay Shem po. So dito, wala pa dito si King David Wala pa siya dito. Pero dito sa lahi ni Shem nanggaling si Jesus. Galing, no? Sarap pag-aralan ng Bible, no? Makita mo yung mga lineage niya. So another biblical fact ulit.
May natututunan ba kayo? Nag-enjoy ba kayo sa ginagawa natin? At least, di ba, meron kayong mga bagong kaalaman. Oy, umattend ako sa devotion ni Brother Harold, ni Kuya Harold. Ay, marami ako natututunan doon talaga sa Bible. Amen. At, syempre, more than the knowledge na nalalaman natin, syempre, hindi magiging matagumpay talaga itong devotion natin kung hindi nagbabago ang ating buhay. Kaya, mga kapatid, ang gusto natin talaga dito, baguhan ng buhay. Magkaroon talaga ng transformation. Hindi ito padamihan ng mga nalalaman. Hindi ito padamihan ng knowledge about the Bible. No? Pagbabago po. Transformation. Kasi, para saan? Kung marami kang alam, pero hindi mo naman ina-apply sa buhay mo. Amen? So, dapat ay ina-apply natin talaga sa atin pong mga buhay. Amen? So, ngayon po, our topic is entitled, A Life That Walked With God. A Life That Walked With God. Yung Methuselah is M-E-T-H-U. Yeah? Tapos S-E-L-A-H. May age lang sa dulo, Aiko. Methuselah. Yan. May age sa dulo. Yun. A life that walked with God. So at first glance, kung titingnan natin ang Genesis chapter 5 dito sa atin pong Bible, para siyang isang listahan, di ba, ng mga names na may kasamang ages. Yes po, 969. So, list of names and ages. But behind every name na makikita at nabasa natin dito is a life. More than a name, it is a life. And behind every life is a story. Diba? Parang ikaw, kapag sinabi ang pangalan mo, behind your name, merong ikaw na buhay. At yung buhay mo na yan ay merong kwentong kaakibat. Di ba po minsan kapag sinabi yung pangalan natin, siya, oo, siya yung ganito, di ba? Siya yung ganyan, di ba? At paano nyo ba gusto na makilala kayo ng mga tao? Paano nyo ba gusto kayong i-describe ng mga tao? Gusto nyo ba na, siya, oo, siya yan. Di ba ano yan, sugalero? Di ba ano yan, babaero? Ganun ba yung gusto natin? Di ba, oo, si ano yan, si Aling Merly. Chismosa yan, di ba? Ganun ba yung gusto nyo na kapag sinabi yung pangalan nyo, ganon ang alam ng mga tao sa inyo? Ganon ang story. Siyempre, ayaw natin nun. Gusto natin kapag tinawag ang pangalan natin, siya, ano yan? Born again yan, Christian yan. Anak yan ni Lord, grabe, napakabait. Napakagalang yan. Ay, ano yan, may takot yan kay Lord. Di ba gusto natin na ganon? Yung kapag sinabi yung pangalan natin, ay okay, Geraldine, gusto natin na maganda yung pagkakadescribe sa atin ng mga tao. Anong legacy ang gusto mong iwanan sa'yo? Anong legacy ang gusto mong makilala ka ng mga tao? Yeah, a good example of being Christian. Yun yung mga gusto natin na sabihin sa atin. But more than anything, feeling ko isa sa mga gusto nating itawag sa atin. Yung sasabihan tayo, galing sa Lord, siya mismo magsasabi, well done. Itong anak ko na ito, you are a good and faithful servant. My good and faithful servant. Parang wala nang wala nang makakalagpas doon. Ultimate na yun kapag sinabi ni Lord, well done, my good and faithful servant. Sarap nun. Lord, gusto yun. The sweetest voice, the sweetest words that will come from the Lord, well done. Kasi kapag narinig mo yun, ibig sabihin, nakapasok ka ng langit. Ibig sabihin, congratulations! Nandun ka sa buhay na walang hanggan sa eternity. Diba? Pero kung may sweetest words, meron ding bitterest words. Alam niyo yung bitterest words? Na kapag humarap ka sa Panginoon, sasabihin ng Panginoon sa'yo,
umalis ka sa aking harapan. Hindi kita kilala. Away from me, you evildoer! I never knew you. Sakit nun. Tapos sasabihin mo, Panginoon, Panginoon, di ba tumatawag ako sa pangalan mo? Hindi mo ba nagpapalayas ako ng mga demonyo? Hindi mo ba nagpapagaling ako ng may mga sakit at karamdaman? Pero hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon sa Panginoon ay maliligtas. Hindi lahat. Kaya maging maingat po tayo sa ating buhay. That's the bitterest words na maririnig po natin sa Panginoon. Napakasakit nun, di ba? You give your best, naglingkod ka, nagpaka-busy ka, nagpaka-active ka, yung parang hindi ka kilala ni Lord. Kasi ang ginawa mo lang maglingkod, you are busy in the kingdom but not with the King. You are so busy. Sabi ko nga po, mas okay nang hindi sikat sa mundo, basta kilala ng Panginoon eh. Mas okay na hindi ka sikat sa mundo, basta kilala ka ng Panginoon. Mas okay yun, di ba? What shall a man profit if he gains the world? Sige, nasa iyo ang palakpak ng tao. Sige, nasa iyo lahat ng achievements. Sige, nasa iyo lahat ng recognition. Pagkatapos ng buhay mo sa mundo, ano? Mabibitbit mo ba lahat ng mga medalya? Lahat ng mga certificates mo? Lahat ng mga awards mo? Mabibitbit mo ba yan? Madadala mo ba yan? It's okay. If you are a backslider, nangyari na, anong kailangan mong susunod na gawin? Manumbalik ka. Huwag mong pangatawanan yung tag na yan, na siya ba yan? Backslider yan. Huwag mong pangatawanan. It's never the will of God na lumayo tayo sa Kanya. We can go back to Him. We can go back to Him. Kaya nga ako nandito eh. Kaya nga pinili ko itong assignment na to ng Lord, itong calling na to ng Lord. Kasi maraming mga tao dito sa TikTok na ganyan, backsliders, walang purpose sa buhay, nawawalan ng pag-asa, punong-puno ng mga problema. Gusto naming maabot po kayong lahat. Gusto po namin na ang Diyos ang magbago sa inyong lahat. It's not about me. It's not about us. It's all about Jesus. And He is the one who can change and transform us. So kung ikaw ngayon, yung tao na yon, maybe you are a backslider, maybe nanlamig ka sa Lord, nawala yung faith mo, maybe you are that one na wala pa talagang totally na relasyon kay Lord. I mean, hindi mo talaga alam. Pero gusto mo na lumalim sa Kanya, pero hindi mo alam kung paano magsisimula. Tinatawag ka ng Panginoon ngayon. Pwede ba na itaas mo yung kamay mo kung ikaw yung tao na yon? Kung ikaw yung taong matagal na lumayo sa Lord? Kung ikaw yung tao na yon na nagtampo sa Lord, dumalikod sa Lord? Pwede bang itaas mo yung kamay mo ngayon? At kung sino man sa inyong lahat na nanonood ngayon ang gustong magsuko ng buhay sa Diyos, just lift up your hands. Repeat this prayer after me. Sabihin mo, Panginoon, lumalapit po ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad sa lahat ng aking maling desisyong nagawa. Sa aking pagtalikod sa iyo. Sa aking kawalan ng pananampalataya. Patawarin mo po ako. Linisin mo po ako. Ikaw lamang po ang Diyos na kayang tumanggap sa akin, sa aking mga pagkakamali, sa aking mga kasalanan. You are faithful and just to forgive me and cleanse me from all my unrighteousness. Tonight, I surrender my life to you. I believe in the cross. Ikaw po ay namatay sa krus para sa kabayaran
ng aking mga kasalanan. At sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang sarili kong Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na po ang bahala sa buhay kong ito. At kung ako man po ay lumayo sa iyo, nandito po ako, nanunumbalik. Gamitin mo po ako, Panginoon, para sa pinakamataas na karangalan ng iyong pangalan. I am here. I commit myself to you. I am available. Use me for your glory. In Jesus' name, amen and amen. Wow, 600 plus. Amen. So sa lahat ng mga nag-pray po ng prayer po na ito, congratulations po. Welcome to the family of God. Palakpakan nga natin si Lord. Welcome. So, kung ikaw ay nagsuko ng buhay sa Panginoon, alam niyo po, magkakaroon talaga ng massive transformation yung buhay mo na yan. You will never be the same again. You will never be the same again. Test the Lord. Test mo siya. Sige, ikaw mismo. Mararanasan mo yan. Hi, Jacob. Suko ka na? Sabi nga kung susuko ka na lang din naman sa buhay mo, suko mo na lang sa Lord. Diba? Suko mo na lang sa Lord yung buhay mo. Susuko ka na lang din naman Surrender your life to God. Surrender everything to Him. Amen. Okay. So yun ang glimpse or glance ng atin pong Genesis chapter 5. And Genesis chapter 5 stands between the tragedy sa Genesis chapter 4, di ba? Genesis chapter 4. At ang Genesis chapter 4 kanina pinag-aralan natin is all about Cain and Abel. At ngayon naman po, Genesis chapter 5 napapagitnaan ng 4 and 6. At yung 6 naman, kung makikita natin, mababasa natin, judgment naman yon. So it reminds us that even in a fallen world, there are people who choose to walk with God. Alam niyo po, napakadami ng kaguluhan sa mundong ito. Okay? Believe me, napakadaming kaguluhan. Pumunta ka sa social media, magulo. Makinig ka ng mga balita, magulo. Diba? Makipagkwentuhan ka sa mga kaibigan mo, magulo. Ang daming issues, ang daming concerns and all. We are living in a fallen world. But praise be to God. Dahil meron pong mga tao na pinipiling lumakad sa kalooban ng Diyos. May mga taong pinipili to walk with God. I would like to encourage you, my dear brothers and sisters. Always choose to walk with God. Wala nang ibang sasarap sa buhay na ito kundi lumakad kasama ng Panginoon. Yun po ang pinakamasarap. Yung alam mo na lumalakad ka sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. It's worth it. Believe me, it's worth it. Worth the try. O sige, ayaw mo ba? Ayaw mo magsukot ng buhay sa Lord? I-try mo lang. Walk with God. Itong Genesis chapter 5, it teaches us that faithfulness matters. Even when the world is slowly drifting away from God, be faithful. Kahit iwanan ka na ng mga tao sa paligid mo, be faithful in your walk with God. Kahit magkagulo-gulo na ang lahat, piliin mo pa rin. Huwag kang lumayo. Lahat lumayo na, ikaw wag, magpatuloy ka. Lahat tumalikod na, wag ikaw, magpatuloy ka. Amen. Genesis chapter 5 traces the family from Adam to Noah. And one phrase is repeated again and again, and then he died. Paulit-ulit na natin makikita yon, and then he died. And this repetition po shows the fulfillment of God's warning
in Genesis chapter 3. Nagkatotoo yun kasi dati wala namang death. Wala namang kamatayan. Diba? Pero dito sa Genesis chapter 5, makikita natin, and then he died. And then he died. Kasi pumasok na ang kasalanan, nagkaroon ng kamatayan. Sin leads to death. Ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But in this Genesis chapter 5, may makikita tayong isang tao. One name that stands out. Alam nyo, kilala nyo kung sino? Si Enoch. At siya ang kauna-unahang na-rapture. Si Enoch. Wala pa si Jesus dito, nasa New Testament po siya. Si Enoch. Tingnan nyo. Mamaya, sige. Basahin natin. Genesis chapter 5 is not just about death. Kasi lahat, and then he died, and then he died. Lahat, di ba? Mabubuhay, mamamatay. It's about how to live before death comes. Paano ba mabuhay bago ang kamatayan? The moment that we start living, nag-countdown na po ang kamatayan sa buhay natin. Nagbibilang na yan. Ang araw kung kailan ang huling araw natin sa mundong ito. And praise God, dahil merong hope na nakita tayo dito sa chapter na to. Hindi lang siya about kamatayan eh. Pero kung paano mabuhay bago dumating ang kamatayan natin. All of us will eventually die. Lahat tayo. Una-una lang yan. Lahat tayo sasapit din. Ako, nung time na nagpapastor pa ako, marami akong mga funeral service nakapag-preach ako. Maraming mga patay na pinag-pray ko yung family. Yan, ako yung nagtuturo. Nagpipreach. At sabi ko sa sarili ko lagi, darating yung araw, ako naman yung nandoon sa loob ng kabaong. Ako naman yung sinisilip. Ako naman yung iniiyakan. Lahat po tayo darating po sa ganung punto ng ating buhay eh. At maganda po nating, magandang matutunan po natin yan. Begin with the end in mind. Magsimula ka na parang katapos na ng buhay mo. Kasi alam niyo yung mga tao na may taning na yung buhay. Di ba yung mga tao may taning na ang buhay? Kapag sinabihan sila ng doktor na, isang buwan ka na lang mabubuhay. Sa palagay niyo ba dun sa isang buwan na yun, ang gagawin niya pa ay yung mga walang kabuluhang mga bagay? Kung ikaw ay isang taong tinaningan ng doktor, isang buwan ka na lang mabubuhay, gagawin mong makabuluhan yung isang buwan na yon. Wala kang gagawin doon na patapon. Begin with the end in mind. Isipin mo, what if today is the last day mo sa mundong ito? Paano? Anong gagawin mo kaya bukas? Anong gagawin mo kaya ngayon? Make the most out of it. Tama. Make the most out of it. Diba? Will maximize the remaining days of my life. Tama. Gagawin mong worthwhile yung natitirang oras mo sa mundo. And this leads us ito sa tatlong points natin. Number 1, sin brought death, but God preserved life. That's number 1.
Sin brought death, but God preserved life. Long life did not cancel death. Kahit gaano kahaba ang buhay mo, hindi mo matatakasan ng kamatayan. Kahit pa ikaw ay umabot ng 100 taon, you will still face death. Pero alam nyo, ang genealogy itself, it's a proof of grace eh. No? Biyaya talaga yon. Kasi inaalaw ng Lord na magkaroon at magpatuloy ang buhay. Hindi niya tinapos ang humanity sa pagkakasala ni Eva at ni Adan. He still preserved a line through which redemption would come. Pinreserve pa rin ng Lord ang buhay even right after sin, na pwede naman niyang i-destroy na lang ang mga tao, ang humanity. Pwede naman niya i-destroy na lang yung humanity after the fall of Adam and Eve, pero hindi niya na ginawa eh. Pinreserve niya yon hanggang dumating yung pagkakataon na nagkaroon ng redemption. Siguro malalaman natin yun, Pam, along the way ng pag-aano natin, na araw natin. So every breath, ang bawat hininga, is evidence of God's mercy. Alam mo yung paghinga mo ngayon, biyaya ng Diyos yan ha. Yung bawat paghinga natin ngayon, ang buhay, life is fragile. Sobrang fragile ng buhay. But it's also a gift meant to be lived wisely. Be wise, mga kapatid. Habang nabubuhay ka sa mundong to, be wise. Saan mo gugugulin ang oras mo? Ang natitirang panahon mo sa mundong ito? Ang hininga mo, saan mo gugugulin? Ito, maganda tong quotation na to. Tingnan nyo napakaganda. Maganda siyang reflection. Sabi dito, length of life does not equal depth of life. Hindi porkit mahaba ang buhay mo sa mundong to, malalim ka sa pagtanaw mo sa buhay. Hindi lahat ng mahaba ang buhay, lumalim. Alam niyo po, mga kapatid, ngayon habang may buhay po tayo, magpakalalim tayo sa Panginoon. Amen. Magpakalalim po tayo sa Diyos. Amen. Sabi nga 'di ba sa isang verse, remembered your Creator in the days of your youth. Hanapin ko yung verse na yun. Remember your Creator. Hanapin ko siya. Ecclesiastes 12 verse 1. Ecclesiastes 12 verse 1. Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come, and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Mga kapatid, habang may buhay pa tayo, in-urge po tayo ngayon, i-honor natin si Lord sa ating buhay. Bago po tayo tumanda, bago dumating ang mga matatinding problema, itong verse na ito, it emphasizes serving God early for lasting meaning and peace. Ngayon, sa oras na ito, kinakausap ka ng Lord. Remember your Creator. Huwag mong kalimutan ng Diyos. Lalo sa mga kabataan. Sino dito mga kabataan? I would like to see you. Sabihin nyo me kung kayo ay kabataan. Sino mga kabataan dito nanonood? Ayan. Sa lahat ng mga kabataang nandito, maybe it's the right time. Magkakaroon tayo ng group chat dito sa TikTok. Sa GC natin, sa community. I would like to train young people. Ako, I believe napakahalaga ng role ng mga kabataan.
Napakahalaga ng role ng mga kabataan. Para sa lahat ng mga kabataang nandito at willing magpa-mentor, willing na magpa-train. I know that, lalo sa mga bago na nandito, mga nagsisimula, I would like to create a community for young people. Here, dito sa Heart to Heart community. You are the next in line. You are the next in line. Kayo na po yung susunod eh. Naniniwala po ako na kung ano ang mangyayari sa future ng ating bansang Pilipinas, nakasalalay sa mga kabataan ngayon. Nakasalalay sa mga kabataan po ngayon. Kaya kung nakikita natin ang mga kabataan, very on fire kay Lord, gustong kilalanin si Lord, gustong masunod ng kalooban niya, may pag-asa ang bansang Pilipinas. May pag-asa po tayo, mga kapatid. Let us train these young people. Ako po, my heart, talagang, sa mga kabataan in this generation. 30 years old, kabataan pa po ba? Actually, ang kabataan is, sa church namin 13 to 23 years old. Pero siguro pwede na hanggang 30. Yung mga 30 na gusto, pwede pa naman. Let us train these young people. Sa lahat ng mga gusto, maggagawa ako ng group chat for us. Okay? Magawa ako ng group chat. I want to train these young people. Kayo ang susunod na governor, kayo ang susunod na mayor, ang susunod na mga church leaders, kayo ang susunod. May magandang kinabukasan ng bansang Pilipinas kung maitatrain natin ang mga kabataan in the next generation. Sa lahat ng mga women's at sa lahat ng mga men's, kayo ang susunod. Okay? Ako kasi naghihintay lagi ako ng pangungusap ni Lord eh. Hindi ko alam kung ba't ako dumating dito sa verse na to, sa Ecclesiastes 12 verse 1. Itong remember your Creator in the days of your youth. Hindi ko alam. As in, nagpa-flow lang talaga ako. Tapos ganyan nabasa ko to, this is the time. May nag-chat din sa akin eh. May nag-chat sa akin kahapon. Sabi niya, Pas, kailan po kayo magagawa ng GC para sa mga kabataan? And then I remember today, this is the right time. Totoo, ang mga kabataang may Kristo sa puso ang tunay na pag-asa ng bayan. Amen. So remember your Creator. So that's number 1. Number 2. Mabilis lang tayo. Okay? Mabilis lang tayo. Mag-join kayo ng community, lahat kayo Make sure na nasa GC kayo para updated kayo sa lahat ng mga nangyayari. Number 2. Walking with God is possible in a fallen world. Ikaw ba ay napapaligiran ng mga bad influence na company, mga kaibigan mo? Ikaw ba ay napapaligiran ng mga alam mo yon, hindi magandang impluwensya? Barkada, kaibigan sa trabaho, sa school and all? This point will encourage you. Walking with God is possible even you are surrounded with these people. Okay? Posible. Genesis 5:22-24. Sabi dito, Genesis 5:22-24, Enoch walked faithfully with God, then he was no more because God took him away. Enoch walked faithfully with God, then he was no more. Hindi sinabi dito, and then he died. Okay? Hindi niya sinabi. Ang sinabi niya, then he was no more because God took him away. Si Enoch po ay nabuhay in a sinful generation. No? In a sinful generation, yet, he chose intimacy with God. You know what?
pwede mong piliin na maging intimate kay Lord. Pwede. Amen. Here po sa Taiwan. Yes, Val, I'll be in Taiwan sa Feb 9 to 22. Kita-kits tayo dyan. Okay? He chose intimacy with God. So, walking with God, it implies relationship, consistency, and direction. Walking with God implies relationship, consistency, and direction. Again, relationship, intimacy, consistency, and direction. Sa Taipei po, sa Taipei. So, kita-kits tayo dyan. Mag-join kayo sa group chat para updated po kayo. Chat niyo po ako. Okay? So, si Enoch po, hindi niya tinakasan ng mundong magulo. Diba? Hindi niya tinakasan ang mundong makasalanan. Anong ginawa niya? He walked with God within it. Ang ganda po nun, he walked with God within it. Enoch did not escape the world. He walked with God within it. Ang ganda pong reflection sa atin. Kasi minsan, di ba, ayoko nang sumama dyan. Masasama yan. Pwedeng makisama. Wag lang makisama. Kasi sino ang mag-share ng gospel sa mga kaibigan mo kung bigla ka na lang lalayo sa kanila? Pwede kang makisama ng hindi nakikisama. Hindi mo ginagawa kung anong ginagawa nila. Ikaw ay nagiging mabuting impluwensya sa mga kaibigan mo, sa mga katrabaho mo, sa mga kaeskwela mo. Walking with God implies relationship, consistency, and direction. Hello po, Ate Fel. Good evening po. Relationship, consistency, and direction. Kung gusto mong lumakad kasama ng Panginoon, i-build mo yung relationship mo sa Kanya. Maging consistent ka. Okay? At hanapin mo ang direksyon sa Kanya. Yes, we are light bearers. Dala-dala mo ang liwanag. Ikaw ang mag-iimpluwensya sa mga taong ito. Okay? Ang ganda nung ginawa ni Enoch eh. Diba? Hindi naman niya tinakasan yung mundo eh. Lumakad siya dito kasama ni Lord. Hanggat kasama mo ang Panginoon, kayang-kaya mong ibahagi. Alam nyo, naalala ko, ako kasi, every time na makapaghawak ako ng microphone, I always preach the gospel. Gusto ko na maraming tao makakilala kay Lord. Alam niyo kung ba't ako tumakbo ring barangay Kagawad? And to God be the glory, nanalo po ako. Kasi gusto kong ma-share ang gospel sa mga tao. Sa barangay namin. Yeah, gusto ko po. Hello po, Dr. Jace. Hello po sa inyo. Kamusta? So yeah, gusto ko mag-share ng gospel. To God be the glory po. Dahil nagkaroon ako ng ganong pagkakataon. I mean, binigyan ako ni Lord ng ganong influence. John the floor. Parang nandiyan ka lang sa labas ah. So yeah, God is good po. And now, I am doing this full-time, sharing the gospel here in TikTok as an online digital missionary. Maraming mga imagine niyo to. Kanina nasa 400 tayo. Ngayon kanina 500. Ngayon 600 na nanonood ngayon. Pag pinagsama-sama ang 600 na to sa isang worship hall, napakalaking church nito. Amen po, Dr. Jace. God bless you po. Mga kapatid, kung malapit kayo dito at nangangailangan kayo ng dentist, yan, dito tayo kay Dr. Jace. Diba, napakadami po nito. And to God be the glory because God is anointing this platform talaga. Amen. Ayan, sa lahat magpapapasta, magpapabrace, punta kayo. I-follow nyo si Dr. Jace. Okay? Dito lang yan sa amin, sa Guyong, Santa Maria, Bulacan. Okay po. Sa lahat ng mga nagchat-chat, mag-message lang kayo sa akin. After nitong live, re-replyan ko po kayo lahat.
So you don't need perfect surroundings to live a godly life. You need a surrendered heart and daily obedience. Hindi mo daw kailangan ng perfect surrounding. Huwag mo hintayin na maging perfecto lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, sa paligid mo, bago ka maging maka-Diyos. Bago mo isuko yung buhay mo sa Panginoon. Ang kailangan mong gawin, isuko mo araw-araw. Gawin mo kung anong gusto ni Lord na gawin mo. Okay? Gawin mo. Ito maganda rin tong quotation na to. Walking with God is not about speed. Walking with God is not about speed. Thank you. Ano po iyan? Hindi ito about sa pabilisan, but about staying close. Gaano ka nakalapit kay Lord? Kamusta ang closeness niyo ng Panginoon? Alam niyo kung meron man na gustong akong maging ka-close talaga, si Lord. Si Lord talaga. Kasi ang dami nating close sa mundo. Kay Lord, kamusta? Kamusta ang relationship niyo ni Lord? Si Jesus ba yung umabot ng tubig? Mga kasama ko sa bahay, galing ni Lord, hindi ko inuutusan yun. Bigla na lang lumapit at nagbigay ng tubig. So yes, develop your relationship with God. Dapat close kayo ni Lord. Okay? And number 3 and the last, pwede pa tayo mag-grounding session, wag kayong aalis. Okay, wag kayong aalis, mag-grounding session tayo. And the last, number 3, legacy matters more than longevity. Legacy matters more than longevity. Kanina umabot na tayo ng 700 plus eh. Amen, di ba? Praise God. Tara, iyak na naman. So, Genesis 5:28 to 29. Sabi dito, Lamech named his son Noah, saying he would bring comfort. Again, Lamech named his son Noah, saying he would bring comfort. Alam niyo po, ang mga pangalan dito sa Genesis chapter 5, they were prophetic. Alam niyo po, kung magbibigay kayo ng pangalan sa mga anak niyo, please, hanapin niyo muna ang ibig sabihin. Alam niyo po, ang galing ng Lord kasi hindi naman kami lumaking Christian eh. Hindi kami Christian family. At ngayon, nung pinangalanan ako, nandito ba si Mama? Hindi ko nanonood si Mother. So, ang pinangalan ng parents ko sa akin ay Harold. Harold. So, I grew up, wala naman akong tanong-tanong, ba't ito yung pinangalan sa akin? Okay naman yung pangalan ko. Yeah, Harold, ganyan. And then, nung naging Christian ako, sabi na mahalaga daw ang pangalan, etc., etc. So, na-curious ako. At sinearch ko kung anong ibig sabihin ng Harold sa internet. Pwede nyo i-search yung mga pangalan nyo eh. Sa internet, anong ibig sabihin. Alam niyo ba na ang ibig sabihin ng Harold, ito sinearch ko agad ngayon ulit sa Google. Ang ibig sabihin ng Harold means army ruler or powerful leader. Yan ang ibig sabihin ng Harold. Nanggaling siya sa word na herald. Herald. So, army ruler. Tagapanguna ng isang ano ba tawag doon? Army and a powerful leader. Nagulat din ako. Wow, ganun palang ibig sabihin ng Harold. Akala ko wala lang, har-har, diba? Parang ang tawa lang yan. Pero hindi. Army ruler. Isang batalyon. Kaya hindi nagkakamali si Lord. Hindi nagkakamali ang Panginoon sa atin. Kaya ito mga magulang, kung magpapangalan kayo ng anak, please lang, yung maayos. Maganda nga, biblical eh. Diba? Yeah, David. Kaya ang galing ng Lord, diba? Ate Fel, grabe. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam yun na, yun pala ibig sabihin ng pangalan ko.
army ruler, powerful leader. Search nyo lang, kunwari, ang pangalan nyo, John. John meaning, ganon. I-search nyo lang sa Google. Maraming lalabas dyan. Wow, Matthew James. Amen. Amen. Ang ganda, di ba? Wow, si Abel talaga. Abel, ang ganda ng pangalan mo. Ikaw yung topic namin kaninang umaga sa devotion, Abel. Si Cain tsaka si Abel. And yeah, si Abel, nag-offer siya ng best portion kay Lord. Ayan, o diba? Ang ganda ng mga pangalan niyo, ibig sabihin. So God bless po sa ating lahat. Galing ni Lord. Search nyo kung anong ibig sabihin. Mag-chat kayo sa akin kung gusto nyo mag-join ng GC po. Chat lang kayo. So yeah, ang mga pangalan dito sa Genesis chapter 5, they are prophetic. Wow, ganda. Sige, search nyo, tas i-my-day nyo ibig sabihin. Nice. So parents spoke hope into the next generation. Their legacy pointed forward to the one God would use to preserve humanity. Your life is not only about how long you live, but what you pass on. Sa lahat ng mga magulang na nandito, ano ba ang gusto mong ipasa sa susunod na generation? Ano ba ang gusto mong ipasa sa mga anak mo? What kind of legacy are we leaving? What kind of legacy? Ano ang gusto mong maalala sa'yo ng mga anak mo pagdating ng araw? So, sabi dito, what you walk in today becomes what others follow tomorrow. Kung anong nilalakaran mo ngayon ay siyang susundan ng mga susunod na generation mo. So be careful how you walk with God today. Be careful. Gusto natin na matagpuan tayo ng Lord na faithful. May isang kanta na ang title is Find Us Faithful. At maganda yung ibig sabihin niya. Maganda yung lyrics niya. Sabi dito sa chorus, oh, may all who come behind us, lahat ng mga nasa likod natin, find us faithful. Ang gusto natin yung mga taong nasa likod natin, ang susundan nila yung mga taong naging tapat sa Lord. May the fire of our devotion light their way. Maging ilaw tayo, maging liwanag tayo sa kanilang daanan. May the footprints that we leave lead them to believe. Yung mga footprints na nilalakaran natin ngayon, yun ang magdala sa mga taong ito upang maniwala. And the lives we live inspire them to obey. May all who come behind us find us faithful. Be faithful to God until the end. Be faithful. For our conclusion, Genesis 5 reminds us that is real because sin is real. Faithfulness is possible despite sin. And walking with God leaves an eternal legacy. Yan po yung tatlo. That is real because sin is real. Faithfulness is possible despite sin. And walking with God leaves an eternal legacy. So, itong chapter po na ito, kahit maraming mga death notices, si Enoch po ay nanatili, natatapat. He stands as a testimony that intimacy with God changes everything. So, may our lives, ito, mga kapatid, ang ganda. May our lives be remembered not only by years lived, but by this simple truth. He walked with God.
Gusto po natin ito yung maging tumatak sa atin. Siya, he walked with God. That person, lumakad yan sa kalooban ng Diyos. He walked with God. So for the last, before our grounding session, the greatest achievement of life is to be found walking with God when life ends. The greatest achievement of life is to be found walking with God when life ends. Sabi ko po kanina, bago tayo magsimula, lahat tayo dadako sa kamatayan. Pero sana bago dumating yun, magawa natin tong achievement na to, na yung buhay natin lumakad kasama ng Panginoon. We walk with God. We walk with God. Let us close in prayer po. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Siguro bago tayo mag-pray, isipin lang natin, if today will be our last day, kung ngayong araw, kung ngayong gabing ito, sabihin natin, sige, bukas will be your last day here on earth. What will you do? If tomorrow will be your last day, what will you do? Siguro ito na pag-aralan natin to. Gusto ko yung natitirang oras ng buhay ko bukas. Guguguling kong lumakad kasama ng Panginoon. Yun lang, Lord, I will just walk with you. Wherever you lead me. Whatever you want me to do. I just want to walk with you. Patutugin nga natin yung song na yun before I pray. Yeah. Let us listen to this song. Thank you, Jesus. Thank you for being with me, around me, early in the morning. You wait for me to rise, counting down the seconds till I open up my eyes. I hear your invitation. You have been so patient. So Lord, this is my reply. I wanna walk with you and talk with you, hear you speaking and feel you breathing. Walk with you and talk with you, hear you speaking, feel you breathing. Walk with you. Let us desire to walk with God all the days of our lives. By the quiet Walk with you, Titan. water. Oh, you fill me with your peace. Oh, and through the darkest valley, yes, I know that you're with me. The beauty of your presence fills me with assurance that you are all I. Come on, sing it out with us. I wanna walk with you and talk
hear you speak, feel you breathing, walk with you. Oh, I wanna walk with you, Lord. Oh, I wanna know you and not just about you. I wanna be with you and not just around you. I wanna love you, not just be loved by you. I wanna walk with you. Come on, sing it out with us. I wanna know, not just about you. I wanna be with you, yes. Oh, and I wanna love with all of my heart, not just be loved by you. I wanna walk. Hey, say I wanna know, oh Jesus, not just about you. I wanna be with you and not just around you. See, I wanna love you, not just be loved by you. I wanna walk with you. Yeah. Say I do. I wanna, oh, every day of my life, I wanna walk with you. Oh, I wanna be closer. Oh, and I wanna walk with you and talk with you. I wanna hear you speaking and feel you breathing. Walk with you and talk. Come on, sing, church. I wanna hear you speaking. I wanna feel you breathing. Oh, and talk with you. I wanna hear you speak. Oh, and feel you. Let this be the prayer of our hearts tonight. I want to walk with you, Lord, and talk with you, Lord. We want to hear you speaking. We want to feel you, Lord, breathing in us, Lord, once again. Yes, Jesus. Say, I wanna be close. Yes, Lord. Just want to be close to you. We just want to love you, Lord. I need to be with you, Lord. Yeah. And I wanna walk with you and talk with you, hear you speak, feel you, walk with you and talk with you. I wanna hear and feel. Oh, every day of my life I need you. I need you. Thank you, Jesus. Amen. Wow, Ate Fel talaga. That's so nice. Nagmamanifest, Ate Fel. Amen. So we wanna walk with God. Sino dito gustong lumakad kay Lord ngayong 2026? Gusto talaga niya na, Lord, I wanna walk with you this year. Lord, I wanna hear you speaking. I wanna feel you, Lord. Closer, closer, Lord. More than ever before. Yeah, lahat po tayo. So let us desire, amen, let us desire. Iba pa rin talaga kapag alam mo na malapit sa'yo ang Panginoon. Alam mo yung parang pakiramdam na kahit na anong mangyari, alam mo na you are protected, you are safe, you are secured, and whatever happened, you know that God is on your side. God is on your side. Amen.
Iba talaga pag si Lord ang kasama mo. Sige po, mag-pray muna po tayo before we end. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God, sa isang napakasarap na devotion po ngayong gabi. Salamat po sa buhay ng bawat isang nakasama ko. You have heard our prayers, O God. Sa oras po na ito, we have heard your words. Alam po namin na meron kang mga bagay na pinapagawa sa amin at yun po ay lumakad kasama ka. Hindi po kami hihingi ng mga bagay sa mundong ito na alam namin na hindi mo kami sasamahan. Gusto namin, Lord, na ayon sa kalooban mo. Gusto po namin lahat ng mangyayari ngayong taong ito, mga bagay na pinahihintulutan mo. Lord, kung hindi mo naman po kami sasamahan, wag mo na lang ibigay. Kung hindi mo naman po kami sasamahan, wag mo na lang kaming dalhin dun sa mga lugar na yon. Kasi ang pinakagusto pa rin namin, Lord, kung saan ang nais mo, kung ano ang kalooban mo, let your perfect will be done. So Lord, I pray for all these people. As long as you are with us, we will never be wrong. We will never go wrong, Lord. Lakasan mong tinig mo sa buhay ng bawat isa. Every time that we do our personal devotion, every time that we pray, reveal yourself to us. Reveal yourself to us. Maraming salamat po. I-restore mo lahat ng mga nawalang kalakasan ngayong araw po na ito. At dalitan mo po ng kapayapaan, kagalakan, pag-asa. At punuin mo po kami lagi ng iyong pagmamahal, Panginoon. Mamaya po sa grounding session, patuloy naming maranasan ang pagsama mo. Lord, your presence is always enough. Enough, Lord. Sapat ang presensya mo. Huwag mo kaming pabayaan, Panginoon. Huwag mo po kaming iiwanan. We thank you, Lord, and we glorify you tonight. Habang natutulog po kami, Lord, masaya po kami. At bukas, masaya rin po kaming gigising, knowing that you are always with us. You never leave us. You never abandon us. You never forsake us. Lord, cover us tightly with your most precious, powerful blood, and we rebuke all the works and plans of the enemy. I even rebuke the spirit of nightmare in Jesus' name. I thank you and I glorify you. We love you. In Jesus' name we pray, and everybody will say and agree, Amen.